Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay Siyaf Sunday. At the same time ay linggo rin po ng mga lay preachers o laiko. Kung meron pong UCM, CWA, Siyaf, CYF at Children's Sunday, meron din pong Lay Preachers Sunday. Kaya nga lamang, ito po ay minsan sa loob ng isang taon. Kaya nga po ang tema natin sa umagang ito ay laikong mangangaral, katuwang, kabalikat at kasama sa paghahatid ng mabuting balita sa panahon ng pandemya. Dapat po tayong magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat ang pandemya ay hindi naging hadlang upang hindi natin maipagpatuloy ang ganitong gawain ng pananambahan, pagpupuri at pagwalhati sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bagaman ang iba sa ating mga kapatiran ay nasa kani-kanilang sariling tahanan, yun po ay bilang pagsunod sa protocol. At nakapagpupuri pa rin sila sa ating Panginoon sa pamamagitan ng live streaming. Kapahayagan po lamang na ang Diyos ay laging may kaparaanan at ang pandemya po ay hindi hadlang. Ang ating binasang batayang talata na matatagpuan sa Lucas 4:18 to 21 ay sinasabing nagmula sa aklat ni Propeta Isaias. Ngunit walang nabanggit na kabanata o kapitulo at talata doon. Dahil noon daw po ay hindi pa naiisaayos ang mga aklat sa Biblia. At ang mga talatang binasa noon ni Jesus, kung sa ating version ngayon, ay matatagpuan sa Isaias 61 verses 1 to 3. Subalit, hindi ba kayo nagtataka na ang nakasulat sa aklat ni Lucas matapos basahin ni Jesus ay wala na siyang idinugtong kundi ang pagsasabing natupad na ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. At meron pa po yung kasunod. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Kung tutunghayan din po natin ang aklat ni Mateo at Marcos, yung po sa Mateo 4:12 to 17 at 23 to 25, at sa Marcos naman po ay chapter 1 verses 21 to 39, mapapansin po natin na ang buod ng nilalaman nito ay pawang pangangaral ng salita ng Diyos at ginampanan ito ni Jesus. Ano-ano po yung ginampanan yon ni Jesus? Ang pangangaral ng salita ng Diyos, pagpapalaya sa mga naaapi, pag-aalis ng kabulagan, kaluwagan sa mga sinisiil, at pagbibigay ng pag-asa sa mga nananalig sa Kanya. Nabanggit po ni Jesus sa unang bahagi ng batayang talata na
sumaakin ang Espiritu ng Panginoon. Mula pa sa pagsusugo ni Jesus ng mga alagad, bago siya umakyat doon sa langit, sa pamamagitan ng dakilang komisyon, yun po'y matatagpuan sa Matthew 28:19-21, may dumating na mga misyonerong Kastila at Amerikano na may dalang salita ng Diyos o Bible. Hindi lamang sila mga pare at pastor, kundi mga laikong manggagawa. Kaya naman hanggang ngayon, ang mga laiko o lay preacher ay napatunayang katuwang, kabalikat at kasama sa mga gawaing pang-iglesia. Kapartner ng pastor sa mga gawaing pang-iglesia sa aspeto ng buhay pananampalataya. At dahil dito, masasabi po nating ang hula ni Propeta Isayas na ang Espiritu ng Diyos ay sumasa iyo ay hindi lamang para sa mga pari at mga pastor. Ito rin po ay para sa mga laiko, sa mga opisyales ng iglesia, at para sa sino mang tinatawag ng Diyos sa paglilingkod. Kapatid, hindi ka ba tinatawag ng Diyos sa paglilingkod? Balikan po natin ang ilang puntos na gusto kong bigyang diin. Ang una po ay ang pangangaral. Ang sabi, bilang katuwang, bilang kabalikat at kasama, ang mga laiko po ay gumagampan din as leader, as teacher, at kung minsan ay kahalili ng pastor kapag siya ay wala dahil sa mahalagang gawain. Maaari ding gampanan ang tungkulin ng pangunguna ng Sunday School at Bible study. Bagaman ito po ay tungkulin ng mga elders ng iglesia, pero tayo po bilang mga lay preachers ay pwede rin gumampan ng tungkuling ito. Ang ikalawa po, ang sabi ay pagpapalaya at pag-aalis ng kabulagan. Bilang tayo po ay katuwang, kabalikat at kasama, ang mga laiko dapat ay mapanaliksik, resourceful, palabasa, no? Na kung sakaling dumating man ang pagkakataong may maglinaw, magtanong, humingi ng paliwanag sa mga bagay na hindi pa masyadong malinaw o nauunawaan, ay maging kabahagi tayo, no, ng tamang kasagutan o makapagbahagi tayo ng tamang kasagutan. Lalo na po doon sa mga taong may malabong paniniwala at may pag-aalinlangan sa aspeto ng pananampalatayang ating kinabibilangan. Ang ikatlong puntos ay kaluwagan sa sinisiil. No? Kung tutunghayan po natin ang 2 Timothy 3:16,
makikita po natin doon ang 4 na gamit ng Biblia. At ang isa po doon ay ang pagpapabulaan sa maling aral. May mga sekta po na gumagamit ng maling aral upang linlangin, abusuhin, at iligaw ang mga miyembro at ilayo sa Diyos. So, bilang tayo po ay kabalikat, katuwang, kasama, kailangang manindigan tayo sa turo at aral ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ito ang katotohanan. Di ho ba? Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ang ika-4 na puntos po ay pagbibigay pag-asa o pagbibigay ng pag-asa. Tayong lahat na mananampalataya ay nabubuhay na po sa pag-asa dahil ang buhay natin ay itinalaga na natin sa Diyos. So dahil po dito, ang ating mga karanasan naman ay marapat lamang nating ibahagi at ipasa natin sa iba. Ipasa o ibahagi natin ang pangako ng Diyos upang maging sandigan ng mga taong nawawalan ng pag-asa. At tayo po ay dapat maging mabuting halimbawa sa kanila. So dahil po sa mga ito, masasabi po nating hindi madali ang maging laiko, di ho ba? Lalo na't isa sa ating mga tungkulin ang ipagtanggol ang ating mga katuruan, doktrina at iba pang paniniwala ng ating iglesia. Ang turo ng nagkakaisang iglesia, ang United Church of Christ in the Philippines. Subalit, hindi po ito nangangahulugan na makikipag-away tayo at makikipagtalo sa ibang paniniwala. Manapay, panghawakan natin ang salita ng Diyos sa Mateo 10:19 to 20. Ano po ang sinasabi? Sabi po sa verse 19, datapwat pagka kayo'y ibinigay nila, huwag ninyong ikababalisa kung paano at ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na yaon ay ipagkakaloob sa inyo ang inyong sasabihin. At sa verse 20 po, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi, take note, ang Espiritu ng inyong Ama na sa inyo'y magsasalita. Napakaganda ho. Hindi tayo dapat mag-alala at wala tayong dapat maging alalahanin sapagkat napakaganda ang pangakong ito. Mga kapatid, tungkulin din po nating hanapin ang mga naliligaw at idalangin natin sa Diyos na magpadala pa siya ng maraming mag-aani. Yamang tayo po ay sinugo, nakabalikat, katuwang, at kasama, nais ng Diyos na gampanan natin
itong may kagalakan sa ating puso at masabi nating, Lord, narito ako, ang iyong sinugo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu.